Tatanda ako ngayon. Nanay. Hindi na ako, yung lola ni Casey, na laging umiiyak. Iyak ako ngayon sa pamilya ko. Kaya, katarungan ang kailangan ko dito sa nangyari sa akin. Sa buhay ko ito, katarungan. Ang mga followers ni Casey, hindi ako ng suporta. Tulungan ako. Tulungan ako. Sana naman, ipaglalamang ko. Hindi na ako papayag magpilit siya. Ito talaga ang kailangan sa masalbahe. So yun na guys, good morning, good evening, at mega love shoutout po sa inyo lahat. At muli, ito na naman tayo, isang panibagong edisyon na naman ng ating pag-reaction. Ito po ay patungkol kay Casey, no? Kilala naman ninyo si Casey, yung napakagandang si Casey, no? At ang naka-assign dyan po sa ngayon ay si Mr. Benty Boy. So ayan na, sa mga hindi nakakapanood, kung alam po ninyo ang nangyari dito sa kay Casey ay, kumbaga, may umaali-aligid na lalaki doon sa bahay nila ni na Lola, no? Si na Lola ni Casey. Yan, may umaali-aligid na tao, aso. Yan. At nakapasok na po mismo doon sa loob ng bahay nila. At yun nga, ay si Casey nga ay naisama si Casey. Pero sabi nga nila ay delikado, nalalagay sa alanganin si Casey dahil alam naman natin na si Casey nga ay may sakit. Pero may iba na sinasabi nila ito guys, no, mababanggit ko lang, may iba na sinasabi nila na si Casey daw po ay si Casey daw po ay walang sakit. Yun po yung sinasabi ng iba. Pero eto nga, umiinom naman po ng gamot at napa-injectionan, no? So ito, panonoodin natin si Lola, no? Ayan, no? Ako lang dyan. May aso, may umaaliki dito sa amin. Yung aso ko lang dyan, may umaaliki. Pagkatapos, hindi ko makita ang tao. Kaya hindi ako maano. Alam ko na mayroong tao na gusto makipag-ugnayan dito sa amin. Pero hindi na ako papayag magpilit siya. Ito talaga ang kailangan sa masalbahe. At hindi po yung kasuhan niya ng kidnapping. Saka na tayo. Ayan na guys, no? At si Lola ay galit na galit, may hawak na itak. At sinasabi niya na ito yung dapat, no, sa mga tao na gustong makipag-ugnayan kay Casey, no? Pero sabi, yun nakapagpa-blatter naman na sila. Tungkol dito sa aso ko tawagin, yung tao na umaali-aligid doon sa bahay nila Casey. Pero eto na, no, meron nagsasabi guys, eto ha, bago tayo magpatuloy dito, meron nagsasabi na di umano si Casey daw ay walang sakit, or napapansin nila na parang walang sakit, no? At okay naman kapag nagsasalita, sumasagot naman ng tama at hindi naman nakikitaan ng tulala. Base lang sa kwento ni Lola ay si Casey nga daw po ay parang nawawala sa sarili. Pero ito para sa akin, kasi si Casey po ay na-injection na before, na-injection na at dire-diretso yung inom ng kanyang gamot. So based din sa aking observation guys noon, na kapag ini-interview, nung pinupuntahan nila Kalinga Prab, okay naman yung sagot niya. And isa, napaka-bilyaka. Alam niyo yun, yung kasabihan ng mga sinaunang tao, napaka-bibo, napaka-prangka, hindi mahiyain. Isa yan sa napapansin ko kay Casey na pag kinakausap siya, maganda yung sagot at napaka-prangka, hindi siya mahiyain. Pero wala din ako napapansin na kung siya man nga ay natutulala or may sakit. Pero yun nga, based nga sa sinasabi ni Lola na nadidepress, pero napa-injectionan po siya at nakakainom naman po ng gamot. So, eto na ha. Kasi kung wala yung sakit, hindi po yan na-injectionan ni Dr. Quadra. Kasi syempre, yung side effect mo, wala naman sakit, bakit ka iinom ng gamot? Bakit ka magpapa-injection? Wala ka naman sakit. So, ito lang, no? Napaka-basic lang, no? Hindi i-injectionan kung walang sakit. No? Ito na guys. Yung mga gusto makapanood po ng kabuuan video, maaari nyo pupuntahan sa YouTube channel ni Mr. Benty Boy. Supportahan nyo po guys, no? At nagpa-blatter na si Lola, sinamahan ni Mr. Benty Boy, nagpunta ng police station at naipablatter na po yung kung sino man tong umaali-aligid doon sa bahay nila Lola, kasi nakapasok nga daw po doon sa loob ng bahay, and then may contact pa sa cellphone, may nagchat-chat kay Casey. Ito yung maganda, no? Kasi yung area po nila Casey ay delikado. Lalo pat walang masyadong bahayan kasi pababa yun eh. Mapuno, no, masukal. Delikado. Kahit po sabihin yung iba sinasabi nila wala daw sakit, ganyan. Ito wag na tayo magbabase doon kasi kung yan ay walang sakit, hindi po yan i-injectionan.
bawal po kasi yun na injectionan yung isang tao na wala naman sakit, tapos inject, inom ng gamot, yung side effect mo, no? So, para sa akin, siguro, mas mainam na talagang mailagay si Casey doon sa, yung magkaroon siya ng protection, or magkaroon siya, or maipablatter. Kasi, unang-una, yung area nila, iniiwan si Casey na mag-isa na kanya lolo't lola kasi may business yung banana chips. So ngayon, nag-iisa doon si Casey. Kung sino man yung mga ngahas na pasukin siya, gahasain siya, or kung ano man yung gawin sa kanya, kaya-kayang gawin. No? At ano ba ang lakas ng kababaihan? Pag natakpan yung bibig mo, makakasigaw ka pa ba? Kumasigmuraan ka na, may ulirat ka pa ba? No? Maganda yung ginawa na kung sino man ito na nangangahas, na pumasok doon, o umaali-aligid doon, o nakikipag-ugnayan kay Casey, sana ito ay maagapan kasi baka mamaya ay merong masamang plano kung ano man ang mangyari dahil si Casey nga daw po ay kumbaga umalis na rin ng bahay, may kasama kung saan natulog at hindi nga alam ni Lola kung saan natulog, no? At minsan na iba na din ang nangyayari nga, minsan nagpapaulan daw, tulala daw sa ulan, ayon sa kwento ni Lola na ito ay kwento ng kapitbahay. Pero doon sa kung sino man itong umaali-aligid at nagchat-chat, no? Nagchat-chat kay Casey, mas pinagbawalan na kasi nila Lola na ito ay huwag nang paggamitin ng cellphone. Kasi doon nagkakaroon ng komunikasyon kung sino man yung mga tao na may binabalak. Tapos mamaya halimbawa, kachat si Casey, kumusta ka na? Sino kasama mo dyan sa inyo? No? Pag sinabi ni Casey, ako lang, wala ang lolo't lola ko, ay paano nga kung yun nagchat na andyan na sa paligid? No? Kaya binawalan na rin ni Lola na humawak si Casey ng cellphone. Kasi pag nangangamos na, sino kasama mo dyan? Pag sinabi ni Casey, wala ang lolo't lola ko, nagtitinda ng banana chip, ay kung yung nagchat na andyan na sa paligid na ganyan lang, at puntahan siya, wala, ay may tsura si Casey, maganda. Yun nga lang, sa ngayon tumataba na po siya, siguro side effect po yan, ng gamot na iniinom, nakagaya din po kay Bina, tumataba kay Robelyn, tumataba kay Reyna, tumataba, no, side effect po yan. At maganda rin na naipablatter naman na sa ganon, ito hanga-hanga kay Lola. Kumbaga si Lola, overprotective sa kanyang apo si Casey. Mahal na mahal ni Lola si Casey at handang ipaglaban ni Lola si Casey. No, ganyan magmahal ang Lola sa kanyang apo na talagang masyadong overprotective, maalalahanin, handa siyang mamatay alang-alang sa kanyang apo at sabi nga ni Lola, ang kanyang buhay lang ay si Casey. No. Pero ang sarap ng ganitong may Lola na overprotective sa iyo, talagang masyadong sobra-sobra yung pagkikare ni Lola kay Casey. Yun na, napakaganda at na agad na nakapagpablatter sila para kung sakali man na may mangyari. Yun na. Pero sabi ni Lola, kilala daw niya. Kilala niya kung sino yun, yung tao na yun. No. Ayun na guys, no, sana sa mga hindi pa nakakapanood, puntahan niyo po sa YouTube channel ni Mr. Benty Boy at suportahan naman po natin si Mr. Benty Boy yun. At napakaganda po ng kanyang mga ginagawang pagtulong sa kapwa na umulan, umaraw, bumagyo, ay nandiyan po dire-diretso ang kanyang paglingap, no, suportahan po natin at napakaganda po ng kanyang layunin sa kapwa. Ito si Mr. Benty Boy, yan, shout out kay Casey, yan, mega love shout out po sa inyo lahat, sa lahat ng ating mga minamahal na viewers. Kita-kita tayo sa aking next video guys, bye bye.